Hello mga parts, meron po tayong gagawin ngayon na isang automatic washing machine. Ayan po yung ating mga tanggap mga parts. Kaya kung bago lamang po kayo dito sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko po mga upload na video. Ayan mga parts. Marami pa po tayong i-upload na video tungkol sa mga problema ng ating automatic washing machine. So ito mga parts, simulan na po natin. Ito po yung ating washing machine na ito troubleshoot. Ang naging problema po nito mga parts, ayaw po niyang mag-rinse. Ito, rinse. Nagwawash lang po siya. Pagkatapos po niya mag-wash, hindi na po siya magre-rinse. Pero yung indicator light ng rinse, nakailaw. Mga parts, nakailaw siya, yung pinaka-light niya. So ayan mga parts, i-troubleshoot na po natin yung ating automatic washing machine. Ayan po mga parts, i-power on po natin. I-set po natin yung ating water level. Tingnan po natin mga parts kung buo yung ating water inlet valve. So okay, gumagana po yung ating water inlet valve. Ayan, nagkakarga po siya ng tubig. I-post po natin mga parts. Ayan po mga parts, gumagana po yung ating water inlet valve. So, hindi na po natin to itetest ng ating tester. Nakita naman po natin mga parts. Ngayon, ang gagawin po natin susunod, yung ating water level sensor. Titignan po natin. Step by step po yung ating gagawin. Kaya panuorin nyo po yung ating video. Kung sakali mo pong ganito po yung inyong automatic washing machine. So, pinower off ko po siya mga parts. Ang next po na gagawin po natin, mga parts, iseset po natin sa spin. Para po malaman po natin kung buo po yung kanyang rectifier or drain motor sa ilalim. So, kitang-kita po natin, nagde-drain po siya ng tubig. Ibig sabihin po nung gumagana po yung kanyang drain motor. So, hindi na po natin kinakailangang itaob pa yung ating automatic washing machine para i-test po natin ng ating multimeter. Dito pa lang, makikita na natin na gumagana po yung ating drain motor ng ating automatic washing machine. Dahil nagde-drain po siya ng tubig. So, di ba napakadaling i-troubleshoot. So, kitang-kita po natin mga parts, yung basket po ng ating automatic washing machine na umiikot po. Ibig po sabihin niya, buo din po yung kanyang makina. Hindi na po natin kailangan pang sukatin ng tester kung buo pa yung ating makina dahil kitang-kita po natin, umiikot po siya, nag-i-spin po yung ating basket. So, ang gawin po natin mga parts, i-power off na po natin. Ayan po mga parts, buo yung water inlet valve natin, buo yung rectifier natin sa ilalim. Ang tanging hindi na lang po natin troubleshoot yung ating water level sensor. So, i-unplug po natin mga parts. I-test po natin ang ating multimeter, yung ating water level sensor. So, tanggalin po natin yung pinakasakit para po ma-test natin ang ating analog multimeter, yung ating water level sensor. So, hahanapin ko lang po yung aking multimeter mga parts. So, pasensya na po kayo. Ayan mga parts. Ito, nakita ko na po. So, ito, iset lang po natin yung ating analog multimeter sa times 10 or x10. So, tingnan po natin kung nakakalibrate yung ating multimeter na gagamitin. Ayan, okay naman. I-test na po natin yung ating water level sensor. Magkabilang dulo mga parts kung meron po tayong makukuhang resistance. Okay, meron po tayong nakukuhang resistance mga parts. Magkabilang dulo. Sa gitna po, wala. Sa magkabilang dulo, meron. So, okay. Ibig sabihin niyan, yung ating water level sensor, wala naman po tayong problema pagka po ganyan yung ating nakukuhang resistance. So, saan ba tayo magpo-focus pagka po ganito? Yung ating automatic washing machine na ganito po yung problema. So, okay, mga parts. So, sabi ko nga po sa inyo, na-check na po natin yung water inlet valve. Na-check na po natin itong ating water level sensor, saka yung ating rectifier sa ilalim, saka yung ating makina, okay naman. So, wala na po tayong iba pang paghihinalaan kung hindi dito sa board na to, mga parts. Ito po yung ating ipapalit na board. Ayan. Papalitan na po natin ng bagong board to, kasi nandito na po yung problema mga parts. Ayan. So, pagka po kasi ganito mga parts, ang naging problema na troubleshoot nyo na po yung kanyang mga pyesa at okay naman, dito po tayo magpo-focus sa kanyang board. Ayan. Palitan nyo na po ng panibagong board.
Huwag nyo na pong bunutin yung mga pyesa na may problema tapos papalitan nyo. Halimbawa, mailar capacitor, resistor, transistor, papalitan nyo. Dahil yun yung nakita nyo sira, huwag nyo na pong gawin yun. Halimbawa, airing power supply nasira, bubunutin nyo. Papalitan nyo ng panibagong power supply, huwag nyo na pong gawin yun. Mas maganda po kung palitan nyo na po ng isang buong board na bago. Yun. Mas tatagal po yan mga parts pagka po ganun ang ginawa nyo. At hindi po kayo maaabala pa or magkakagastos pa ng malaki. Yun. Hanggang dito na lang po mga parts. Sana po meron po kayo natutunan sa ibinahagi kong video.